Okay guys, so we're going to a meet-up. Happy Sunday guys. So pupunta tayo sa sa meet-up ng NK Group. So it's a group of riders that own a NK of CF Moto. So I believe from NK 400 to NK 675. So sa CF Moto Binyan, Laguna. First time lang natin makakapunta sa ganon na meet up ng CF Moto. Naway ligtas tayong dumating doon. So dahil solo lang tayo, chill lang tayo, diba? Wala tayong nidabulin. So let's drive at our own pace. Sana na lang hindi umulan. Sunday, sana hindi rin traffic. So 3 months na din to sa akin. So far, so good. Oh, I think need ko bumalik. Naiwan man natin ang ating ORCR. Yung license, feel ko naiwan ko talaga yan sa kotse. Pero kasi yung license, pwede mo magamit yung online portal. Pwede mo magamit yung online portal as a verification or as an identity if need i-verify ng mga magche-checkpoint. Pero ORCR, that's something that we need to bring with ourselves. So to check natin. Meron naman ata dito sana na lang hindi ko naiwan.
78 lang yun down to empty, distance to empty. Kahit naka full tank yan. Hindi naman siya, I mean, malakas siya sa gas. Pero kasi kahapon super traffic sa Bulacan and then sa Caloocan, kaya yung data na nasagap niya is yung traffic. Pero mag-a-adjust pa yan later pag nasa highway na tayo. Sa tatandaan full tank, tapos ako nun lecture sa Batangas, more than pa ngayon full tank, may natitira pa nga I think. At yung balikan na yun from QC to Lakeshore. So lang to, super traffic lang talaga hapon, as in kahit motor na traffic. So feedback. So sa 3 months na yun, may ilan tayo? 2,000 kilometers. So magpapa PMS na rin ako maybe this week. It will be my second PMS. Basahin yun. Sa 3 months na yun, meron ba akong naging problem? Wala. In short, wala talaga. Yeah, it may be it's too early to give feedback. Pero still, diba? I'm happy na wala namang problem. Ano pa ba? Any complaints so far? Wala din. I mean, with the features this bike have, wala naman akong reklamo. Cons, sa gas siguro meron palang reklamo, pero sa gas yun. Pero about the power, wala. Malakas yung power nito guys. Kahit every gear talagang may bibigay sa'yo. Siyang nag-overheat. Yung init ng engine niya tolerable, as in hindi ka mapapaso even nung traffic kahapon. And some point nagna 98, 100 siya, pero
yung init, wala akong nakaramdaman. After sales, hindi ko pa naman need, so hindi pa makakapagbigay ng feedback. Pero based sa mga na sagap ko, parang meron silang I don't know if it's recall, it's kung yun yung right term, pero may mga specific veins na need nilang palitan yung parang sa nozzle. I don't know if it's for the oil, and then sa ABS, and then based sa mga kakilala ko, proactive sila, like yung dealership mismo yung nag-reach out sa mga owners, pinalitan na agad nila right away. Especially sa mga 675 SR or na may mga issue, they provided additional 1-year warranty, and then they provided steering damper. Kasi yung mga first batch, wala pa mga steering damper, even the end case, wala pa. So yun, buti na lang yung nakuha nating batch is merong steering damper. So laking tulong, especially pag nasa highway ka. Speaking of steering damper, hindi ko siya na-adjust. Especially pag nasa highway ka. Itong meetup na to, I think parang authorized din siya ng CF Moto, kasi sa mismo CF Moto tayo mag-meet. Aside from doon, makakuha ng free PMS. What you only need to bring are the items for your maintenance, like your oil, ano pa ba, filters, like that. So di mo need bayaran yung labor. Even ngayon, kasi kahit di ko siya, I mean yung yung free PMS ngayon sa meetup, kahit di ko na kunin yun, meron pa rin ako free PMS, because when I bought this bike, meron siyang vouchers. I don't know how many months yung free labor. So babayaran mo lang talaga is yung mga item na gagamitin. Pero the good thing about it, pwede ka magdala ng sarili mo. So mas makakamura ka, especially if may mga kakilala kang nagbebenta ng murang item, ganon. So still have 30 minutes travel time. So na-share ko din sa una kong video, hindi ko pa na-upload kasi tinatamad ako. This is my first big bike. So it was a jump from 155cc na NMAX scooter dito sa 675 na big bike. So based sa mga
sa mga feedbacks, matatagal na sa, I think, nag-ride. Better daw umuha ng mga entry level like yung 400cc, 300. Especially guys di ako marunong mag manual before, so this is my first manual as well. So pero yung jump na automatic yung scooter, tapos 675. Diba? Pero kahit ganun guys, naging responsible driver tayo. You know why? It's because nag-enroll tayo sa course, riding course, especially sa big bike. Hindi siya Honda Safety kasi malayo sa akin from QC to Paranaque pa yun. So naganapan na pa ako sa Facebook, sa anong post sa internet. Nakita ko yung Ride Academy. So may mga different courses sila. The basic, the executive, and then nakalimutan ko yung bago nila pero yung in-enroll lang ko executive, siguro 5K, 5.5 siya per session. Mas makakamura ka, especially pag madaming session na agad kinuha mo right away. Mabait yung owner mismo yung kausap kong yung kausap ko doon sa page. Aside from doon, meron din silang card. Hindi ko lang alam if may additional fee pag card gagamitin mo, like credit card kasi pag debit card naman, transfer mo na lang via online, di ba? So yun, 3 sessions executive. Maganda sa executive guys, onti lang kayo kasi since medyo pricey siya, onti lang kayo. So yung coaches madami, so pwedeng maging 2:1, 2 coaches sa isang student. So matututuan talaga kayo. Bilay mo ako, di ako marunong mag-manual, tapos nag-big bike agad ako, pero natuto naman ako right away. And then tip ko lang din doon is, once natapos kayo, huwag kayo titigil sa pag-practice. Like yung kahit tamang ride lang out of your subdivision or inside of your subdivision, tamang ride lang, di ba? Kapain mo lang paano mag-clutch, tamang timpla ng clutch, ng throttle, yung balancing. Yun lang ginawa ko. Sumasama lang ako minsan sa mga nag-rides, and then pagkasama sa rides, I just let them know na ito, bago lang ako, walang experience. I hope na mabigyan nyo ako ng tips, or pag mag-rides tayo, medyo assist nyo ako, ganon. Hindi naman yung assist nyo parang bossy type like yung tipong huwag kang iwan, sa bayan lang, ganon. So yun yung mga tips ko. Maganda yun, check ka ng mga big bike group within your area, or big bike group ng brand ng motor mo. Dami naman yan for sure. So gutom na ako guys, wala pa akong breakfast. Nag-diet tayo, joke lang. Sarap kasi pagkain dito sa Pinas.
tuwing kong punta dito, kasama ko si yung dad ko, bumili kasi ako ng Voom 500. Pinagamit ko sa kanya yun. Mas gusto niya yun. Pero mo, ulat na ulit, 52. Tapos gusto niya pa sport bike. Yun, tamang banding namin. First time namin mag-banding nun. I mean, kahit sino namang anak na lalaki or sino namang anak, I mean, mga ganong banding gusto niya mangyari yun, diba? Hindi mo naman kasi alam ano mangyayari sa'yo sa buhay mo. Kaya sulitin nyo na. Yun, QC to Lakeshore. Wala akong reklamo dito. Sa kanya yung papunta doon sorry, wala siyang reklamo. Pero nakakaramdam na siya sakit ng ngalay sa leeg niya nung pauwi na kami. Sinabayan pa ng traffic dito. Naku po, aray ko. Ang sarap bumaga tong kaaga talaga, no? Tapos nandito, tapos ganito lang yung yung scenery, yung weather. Tsaka yung gantong weather na hindi masakit sa balat, hindi maulan. Pero feel ko doon sa ulan, uulan eh. Sabi ng mga kasama, umuulan doon sa Taguig eh, or sa South eh. Woo! Oh my God. Nakalimutan ko rin yung warranty booklet ko, di na makakapag-PMS. Napatap ko sana yung coolant ko. Ano na siya eh, mag-minimum na eh. Sa ganito lang, dahil naked ka, alam mo na medyo masakit sa katawan ng hangin. Ramdam mo talaga yung pas ng hangin sa'yo eh. Yun o. Mag-upgrade man ako, yan. Ang gusto ko ay yung syempre Kawasaki ZX6R. Pero kung lumabas man yung yung inline 4 na 750 ng CF Moto, doon tayo. May mga rumors na guys eh. May nakita na nga rin ako parang prototype pa tawag doon. Siya, mukhang siya ng 675. May mga konting difference lang, pero alam mo doon ang galing yung design niya. Naka dual exhaust tip na rin siya. Parang yung Voom, ganon yung likod niya. Yung style ng exhaust niya. Aside from doon, horsepower 100 plus, not more than 110. So yun na lang ang abangan ko. Or yung ZX6R, yun lang. Ayoko guys liter bike kasi apakabigat. Aside from doon, mainit. Aside from doon,
powerful talaga. Hindi ko magagamit sa city. Bihira lang din ako mag-rides guys, weekend lang. Aside from doon, kaya di mag-liter bike, wala akong pera. Masyadong mahal. Sino ba naman ayaw sa liter bike guys? Pero kasi ako sa riding style ko guys, okay na ako sa mid 600, 600, not more than 1k. Yung 900 medyo ayoko na yun, masakit talaga sa bulsa yung gas nun guys. So yun lang naman. Pero yun yan, yun. Sino naman ayaw sa isang 1000cc? Ano lang ako, simple lang ako, tamang 600cc, I'm happy na. So kaya bumili rin ako Voom guys, kasi naked to, yeah. Pag gusto mong medyo sumakit-sakit yung katawan mo, o naghahanap ka ng sakit katawan mo, gagamitin ko yung sport, yung 500. Hindi naman siya like yung super sport, pero medyo sporty siya, nasa sports category siya. Tama, nag-ride lang tayo din ng solo. Tama ang ano, relax. Yeah. Marelax ka pag ito yung panahon eh. Yeah. Pero pag umuulan, stress ka dun, sir. Stress po kayo dun kasi siyempre pag maulan, safety mo din. Aside from doon, basa ka, alam yung feeling ka. Parang gatong oras, so mamaya traffic na naman dito. Ninja 400. Siyempre, yun nga, ba't naman talaga ako nag-jump sa 675? Ba't di muna ako nag-entry level? Yan yung tanong din nila sa akin minsan. Lalo na yung mga nalaman nilang first big bike ko, and then from 155. Kasi guys,
Minsan alam mo naman talaga kung ano yung kakayahan mo eh, di ba? Alam mo naman sa sarili mo eh. Yung time na yun, alam ko sa sarili ko na kaya ko. Oo, mahihirapan ako, pero I mean, lahat naman nahihirapan sa simula, guys. Pero kung hindi mo pagpapracticean yan, hindi mo always susubukan, wala. Diba? Siyempre, gagastos na rin ako doon na sa gusto ko, diba? I think mas magastos yung bibili ako 400, upgrade ako 600. Alam niyo yun? Sabi din nila kasi pag una natuto sa mga tataas na CC, easy na lang sa mga lower CC, diba? It makes sense, guys. So as long as may proper training ka, wala namang problem yun eh. Diba? Woo! Sarap. Oops. Mali ko lang, guys. Bumili ako ng motor yung paulan na. Kaya nalilimit rin yung rides ko. So kahit anong gusto ko mag-ride sa isa para mag-practice, wala. Kasi naulan. Suspension, wala akong problema dito, boy. Maganda siya, brother. Ito ba? South Boots Carax. Laguna na ba to? Ah, Laguna na nga. Ay, ito si Laguna to, alam ko eh. Binyan. Chill ride tayo dito kasi dikit-dikit yung bahay. Guys, and then nagsisimula lang din ako dito sa gantong vlogging. So wala lang, since gusto ko din mag-ride, gusto ko lang din magpakita or magkaroon ng memories on how I started riding motorcycle. Aside from doon, syempre mapakita din sa inyo yung mga napupunta akong places. Kahit wala ko ito yung mga napupunta akong places. Aside from doon, experience ng bike. Sa mga gustong bumili ng gantong bike, diba? At least may idea na kayo how it sounds pag pinuntan yung exhaust, how's the riding style, the comfortability, diba? So what are my plans? Guys, since mahilig ako sa kape, kahit kopi ko lang talaga. Wala ako saan pumunta sa mga mag-cafe hunting, coffee shop hunting. So yun, pakita ko lang or kung may alam kayong masarap puntahan na kape, especially sa QC or North, since mas malapit tayo doon, pupuntahan natin. Pag yung mga breakfast, para kayo pag may mga breakfast ride kayo na ng friends nyo or with your loved ones, alam nyo kung saan kayo pupunta. I mean, may mga times na nakakamote tayo, hindi mo natin pagkakaila, minsan we're not aware of na gano'n, but it's still not an excuse. Diba? Aminin ko, hindi mo na nagmamalinis, guys. You should be ready lang sa mga consequences. Hanggat maaari, chill. Yan, chill lang tayo, guys. Hanggat maaari, iwas sa gulo.
iwas sa road rage. Diyos ko guys, mga road rage ngayon kakaiba. Kaya doble ingat. So aside from ingat sa pagmamaneho ng bike, ingat din sa kapaligiran mo. So, hindi mo alam naman kung sino mga yan eh, ano yung state ng mind nila. Ikaw, alam mo sa sarili mo kung anong kakayahan mo. Kaya hanggat maaari, iwas-iwas na lang. Ang ego natin, di naman natin kilala yun guys eh. Diba? Kaya mong magalit siya dyan, sumigaw-sigaw siya. Ikaw, chill ka lang. Uy, guys, itong NK675 or even yung mga 675 ng CF Moto, lagi na pagkakamulang inline 4 sa tunog, especially pag napalitan. Yun lagi nilang feedback, inline 4 ba yan? Grabe tunog inline 4. Ewan ko, inline 3 lang talaga to guys, kahit anong pilit ko. Kahit anong pinili ko, hindi siya inline 4. Yun oh, where na yun? Uy, asan na yun? CF Moto bin yan. Guys, hello guys. Uy, asan na yun? Tama ba to? Baka lumipat na sila. Delikado pa naman dito. Bawal nga ata mag-cross eh. Actually pwede, kasi solid white line. Saan yun? Ah, ito CF Moto. Diyos ko po, hindi ko nakikita. Ito pala siya. Apo. Good morning po. Morning po. Oh, morning, Nico. Paul. Fort po. Ford, yeah, finally. Fort po, Nico. Hindi na, may kasabayan ka man. Wala po eh. Wala. Baka kasi kanina nag-message ka na on the way na sa Oh, siguro po. Ito talaga ng tulog. Excited na ako. Ano ora yun? Opo. Ano yan? 51? Opo, 51. Sa Tagaytay daw. Let's go.
Ha? Ganda naman yun. Sakit naman. Sarap talaga ang pinggan. Grabe naman. Okay, let's go. Manila it is. Kabisado dito sa Tagaytay, so wala yung tulong tong Motoplay. Ang tulong nito guys.